Bugtong-bugtong, nung bata, sa langit nakatingala. Nung tumanda, yumuko sa lupa. Ano ito? Edi, kawayan. Kilalanin ang kawayan o bamboo sa wikang Ingles. Ang bamboo ay may scientific name na Bambusa vulgaris. Ang bamboo o kawayan ay woody plant na may hollow stem at bilong ito sa grass family. Dito sa Pilipinas, mayroong humigit kumulang 62 species ng bamboo at 21 doon ay native. Ibig sabihin, natural na tumutubo ito dito sa Pilipinas. Gaya na lamang ng anus na may scientific name na Schistostalkium lima at buho, Schistostalkium lumampao. Itong dalawang uri ng bamboo ay kadalasang ginagamit sa paggawa ng kagamitang pang-instrumento, fishing rods, handicrafts at marami pang iba. Ang bayog o may scientific name na Bambusa merrilliana at bolo, Gigantocloa levis ay ginagamit naman sa paggawa ng bahay, furniture at marami pang iba. Ang bamboo shoots naman o mas kilala sa tawag na labong ay edible o nakakain. Pwedeng gulayin o ilagay sa iba't ibang uri ng mga putahe. Alam nyo ba ang kawayan ay versatile material? Dahil ito ay matibay, madaling paramihin at maraming gamit. Mula sa paggawa ng bahay, mga gamit, pagkain at hanggang sa handicrafts, gaya na lamang ng bilao at marami pang iba, na isa sa pinagkakaabalahan at hanap buhay ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Barangay Mayon, Castilla, Sorsogon. Sa gitna ng kinakaharap nating mga kalamidad at pabago-bagong klima, ang kawayan ay maaari din nating maging kasangga sa paglaban sa mga kalamidad, kagaya na lamang ng pagbaha at pagguho ng lupa. Alam nyo ba, ang kawayan ay hindi lamang normal na halaman. Maituturing natin itong special na bigay ng kalikasan sa dami ng pwedeng paggamitan nito at mga benepisyo na naibibigay hindi lang sa mga tao, kundi sa mga hayop na nakadepende dito. According to our research, mas mabilis sumipsip ng carbon dioxide sa hangin ang kawayan kumpara sa ibang mga puno. Ang mga ugat naman nito ay siyang nagiging dahilan upang maiwasan ang pagguho ng lupa at sinisip-sip rin nito ang mga tubig sa lupa upang mabawasan ang baha. Kaya mas mainam na itanim ito sa mga lugar na kadalasang binabaha at prone sa landslide. Subalit dahil sa pagdami ng populasyon, dumarami rin ang demand ng mga produkto na ang kasangkapan ay kawayan. Ngunit, ang mga nagtatanim ng kawayan ay kaunti lamang. Sa kasalukuyan, walang formal na anunsyo ang gobyerno o mga kawani ng gobyerno na may kinalaman sa bamboo na nagkukulang na o hindi sapat ang mga nakatanim. Subalit, hihintayin pa ba natin na mangyari ito? Ayon kay Dr. Romulo T. Aganan, ang direktor ng Forest Products Research and Development Institute o FPRDI sa sangay ng Department of Science and Technology o kilala bilang DOST. Isa sa mga hamon sa industriya ng kawayan sa Pilipinas ay ang kakulangan ng supply. Bagamat hindi nabanggit na ito'y national state shortage, subalit isa ito sa mga sinyales na hindi na sumasapat ang mga tanim na kawayan at nawawala ng lugar kung saan ito mapagkukunan, mapalokal man o liblib man ng mga lugar sa Pilipinas, upang matugunan ng mga nasa industriya ang kanilang pangangailangan sa produksyon. Tayong mga kabataan na sinasabing pag-asa ng bayan ay dapat makialam at gumawa ng aksyon. Kawayan na nagsisimbolo ng bayanihan at pagkakaisa ng bawat Pilipino. Sa bawat tubo na itinatanim ay may itinatanim na katatagan, itinatanim na magandang kinabukasan para sa ating bayan. Ako, si Richard M. Salva Jr., Johnny Larce, Boyet B. Lucanyas, Richard M. De Luna, Romar D. Pata, nagsasabing halagahan, ingatan,
at gamitin ng maayos. Ang anumang uri ng kawayan